Hello again. Welcome to your timeless reading, general reading only. Ayan, take only what resonates. Wait lang guys ha. Sorry na distract ako. Nakakita ako ng ano, parang tuldok dun sa box ng ko deck. Kunin nyo lang ano po yung mag-resonate para sa inyo. Kung hindi nyo maintindihan, hindi kayo makarelate, walang tumutugma, hindi para sa inyo yung reading. Ha? Manood, yung mga gustong manood, yung ayaw, chupi. Okay? Walang sapilitan dito. Kaya naman ang pumupunta rito. So, kung ayaw ninyo ng reading ko, wala naman nagpo-first sa inyo. Ay, Bobuan, saya na naman yung mga kontrabida sa paligid, no? Ito yung mga taong laging may nasasabi sa'yo. No? Yan yung mga tipo ng tao na gumawa ka ng mabuti, may masasabi pa rin sila sa'yo. Sabi nga nila hindi mo mapiplease lahat ng tao. So, gawin mo kung ano yung gusto mong gawin, ang gawin mo yung dapat mong gawin without the approval ng mga taong yan. Kung sino man yung mga buraot na yan, mga meron sa paligid mo. Kasi kahit na anong gawin mo, i-criticize ka pa rin naman So, might as well, gawin mo na lang talaga yung dapat mong gawin. Kung ano man yung gagawin mo na yan, in general. Okay? So, maaaring may mga tao dito na they're talking behind your back. Alam mo yon, pwedeng mga bashers mo yan. Pwedeng sila yung mga critics mo na laging nakabantay sa bawat kilos mo. Kung kailan ka magkakamali. Gumawa ka ng tama, gumawa ka ng mabuti, may sasabihin pa rin silang negative about you. Okay? So, huwag mo silang pansinin. Importante, ginagawa mo yung iniisip mo na tamang gagawin mo. As long as wala ka namang sinasaktan na tao, wala ka namang inaargabyado, or wala ka namang ginagawang masama, wala kang dapat ipag-alala. No? Kumbaga, hindi na importante yung kanilang opinion about you. Hindi yun ang importante. Importante kung ano ka talaga, no? Kasi yung mga tao, they always have something negative to say, no? Yun naman lagi. Ayan follow your heart. Fill your cup with good vibes, positive energy. Creativity. Do anything na makakapag-uplift ng ng soul mo. Yan. Mas mag-focus ka doon sa mga bagay na nag-give ng value sa iyong sa iyong buhay, di ba? And as much as possible, avoid those kind of people na toxic ba? Anything actually, kahit naman hindi tao. No? Work hard, pray hard, play hard. Yun yung mga goal mo di ba? Ang pinaka-importante lang yung family mo, those people that truly matter to you, yung mga loved ones mo, yun ang importante. Yung anak mo, asawa mo, magulang mo, kapatid mo, yung mga taong malalapit sa'yo, mga kaibigan na tunay sa'yo. Hindi mo kailangan ng masyadong malaking circle, no?
Okay, pwedeng may competition naman din with the Five of Wands, no? Kasi nga, yan ay competition din. Minsan, merong mga tao dito na nakiki-compete sila sa'yo kahit naman hindi ka nakikipagmagalingan, hindi ka naman nakikipag-unahan, alam mo, yung karera sa kanila, pero parang ang tingin nila sa'yo is, kalaban, kaagaw, or kakompetensya. Meron talagang mga taong ganyan. May mga tao na meron silang parang mga issues sa sarili nila eh. So hindi mo kasalanan 'yun, hindi mo problema 'yun. Okay? Mag-focus ka doon sa sarili mo. Ignore mo sila. Wow, King of Pentacles. Ito ay growth, no? So, nakakita ako dito ng growth, ng abundance, ng stability with the King of Pentacles. Nakikita mo naman kung gaano siya ka-comfortable sa kanyang throne. Nakikita mo kung gaano siya kasagana. Parang ito yung energy na parang after ng mga kasipagan mo, tinatamasa mo na yung masarap na buhay, magandang buhay, yung mga rewards ng lahat ng sumikapan mo, pinagtrabahuhan mo. Oh. Kumbaga, parang established na yung energy neto ni King of Pentacles eh. Ibig sabihin, kaya nga siguro may mga tao dito na naiinggit sa'yo, dami nilang sinasabi about you. Kasi, meron silang mga nakikita sa'yo, like yung success mo, no, na yung stability, yung success mo, na maaaring wala sila nun. No, and this is something naman kasi na pinaghirapan mo, di ba? Yun na nga yun eh, abala sila sa pagpupuna sa kapwa nila, abala sila sa pamimintas, pagsasabi ng maghahanap sila ng kung anong mga diferensya meron sa'yo. Pero yung buhay nila, alam mo yun, naaksaya nila yung oras nila sa ganun. Instead na i-cultivate nila yung sarili nilang garden. Nakatingin sila dun sa garden ng kapitbahay nila, kabilang bakod. Imbis na mag-work sila sa sarili nila, i-improve nila yung sarili nila, magpayaman sila, mas nagpo-focus sila doon sa inggit, mas nagpo-focus sila doon sa iba. Kaya yan, ganyan sila. Usually, mga hopeless na tao ganyan. Kuha tayo ng ano. So, yan, ang mga nakikita ko sa'yo, stability, contentment, harvesting the fruits of, yung mga labors mo. Yan yung mga nakikita ko. And ikaw ay magiging fulfilled, no? Living a stable and fulfilled life with the Queen of Cups and the King of Pentacles. By the way, if you're new here, please don't forget to subscribe or follow sa aking channel or page. Kung matagal na po kayo, maraming salamat. Always grateful for your support. If you want to avail yung mga exclusive perks sa akin, mag-avail po kayo ng subscription sa one and only official Purple Teen Facebook page Meta Verified. Pag walang check, hindi ako. Ha? Huwag kayong mag-entertain ng mga scammers na gumagaya sa page ko. Hindi ako mag-add friend, hindi ako mauunang mag-message sa inyo. Ha? Take notes. So, you have here divine intervention. This is a time for reflection. May breakup na naganap. Yan, baka yung breakup na yan na yung divine intervention mo. Ito na rin yung moment na ma-realize mo yung mga dapat mong ma-realize in this relationship/connection. Ito na yung time mo na magmuni-muni pag-isipan yung mga bagay-bagay. Kumbaga, maaaring yung iba sa inyo, pinaprocess nyo pa rin yung breakup na yan eh. No? You have breakup.
between the lines, looking for what's hidden, o iba pwedeng puzzled kayo, bakit humantong sa ganito, or baka kasi biglaan yung breakup, baka kasi siya yung nakipag-break sa inyo, and pwedeng may mga bagay na hindi kayo nalalaman, no? Kasi ayan may sinasabi dito na you have to read between the lines or look for what's hidden. Kasi baka mamaya, this is something na matagal na palang nag-i-exist yung problema na yan, and umabot na lang sa breakup nang hanggang ngayon hindi mo pa rin na alam na nangyayari na pala yon, or meron palang ganong kind of problem. Okay. Pwedeng yung problema nyo dito, yung person ninyo may mga masasamang bisyo like sugal. Oh. Or itong taking a chance na to, pwede rin naman na yung iba sa inyo, baaring open pa kayo na maayos yung relationship, no? Kung mabibigyan pa ng chance na ayusin. Oh! So, meron ditong energy ng nagpipretend, or energy ng meron talaga siyang hinide. Etong person na to, hindi niya talaga pinakita yung totoong kulay niya nung umpisa pa lang. Tapos alam mo yun, magugulat ka na lang nung nagsasama na kayo, magka-relationship kayo, na meron pala siyang mga ganitong klaseng gawain or bad habits. Or meron pala siyang ganitong ugali, personality. So, in short, hindi naging honest, naging transparent itong person na ito sa'yo. Pwedeng isa rin yun sa root cause ng naging problema or distraction, bakit nagkaroon ng breakup or ending sa connection ninyo. Crushed, no? So, crushed. Sorry naman, letter U. Oh, so some of you are feeling sad, broken, feeling alone kasi nga merong naging breakup eh. Pero kasi lumilitaw dito, merong insatiable, ibig sabihin pwedeng hindi talaga, alam nyo yun, this is the kind of relationship na hindi nagkaroon ng contentment, yung ewan ko kung sino man yung isa sa inyo or both of you. Pwedeng hindi, kung meron man nagloko dito, hindi siya matutong makontento kaya siya nagloko, and at the same time, pwedeng yung isa din sa inyo hindi naging happy, contented sa relationship kasi nga may mga ginagawang hindi maganda yung isa sa inyo, no? May hindi magagandang habits or bisyo. Iba sa inyo parang merong something missing na gusto ninyong mabigyan ng kasagutan eh. Meron kayong gustong ma-clarify about the breakup, no? Kasi ayan meron ditong wanting for more, unquenchable, no? Thirst, sabihin, uhaw sa paliwanag. Ewan ko, uhaw sa kung ano man. So, nagkaroon talaga dito ng parang insecurity, instability, ayan, feeling threatened. So, no doubt na nagkaroon ng lamat yung relationship. Kasi nga, merong isang weak link sa inyo. Kung sino man yan sa inyo. So, merong reconciliation card dito. Andito pa rin naman yung still recalling memories. May mga flashbacks, no? Bumabalik-balik yung mga alaala niyan, mga eksena sa'yo siguro.
Maaaring nare-remind ka pa rin ng mga pangyayari na yun, whatever yung mga nangyari na yun na nagpa-flashback lagi sa isip mo. Some of you are still hoping na magkaroon ng reconciliation. Tingnan pa natin. Knight of Pentacles. So, yun na nga. Wala. Solo flight ka ngayon kasi nakita ko nga na nagkaroon kayo ng time apart or breakup dyan. So, solo mode. Andun yung mga lessons. Natuto ka ng leksyon dito sa naging connection ninyo. Hierophant, alam mo yun. Mas naging wiser ka na dahil dyan sa mga na-experience mo dito sa person na to, sa relationship ninyo. Ayan, o Tower. This is something talaga na, alam mo yun, divine intervention na rin talaga. Ayan, nakita mo to, lumitaw to kanina eh. So, yung Tower na yan, tsaka itong divine intervention, parang same yung energy na feel ko. Na talagang, itong breakup na to is something na ipinadala ng divine para ma-realize mo na yung dapat mong ma-realize, and at the same time, magkaroon na rin ng ending talaga dito sa relationship nyo, kaya nga kayo nag-break up. No? Ito na talaga yung panggising moment sa'yo, yung Tower moment na yan, yung breakup na yan, or kung ano man yung bagay na yan na natuklasan mo dito sa person mo. This person is meant na magturo ng leksyon sa'yo, kaya siguro na-meet mo siya. Parang yun yung naging yun yung naging purpose niya sa buhay mo Ayan Hierophant, tinuruan ka ng leksyon dyan. The Tower. Siguro madalas yung iba sasabihin nyo, bakit nga ba pinadala pa sa akin yun tapos titibagin din naman pala. Kasi nga may purpose. Lahat ng bagay na pinapadala sa atin, may purpose yun. No? Pwedeng lesson, para mag-grow ka, masaktan ka, maging matapang ka, turuan ka ng patience, turuan ka ng love, turuan ka ng self-confidence, alam mo yun? So, hindi lahat naman pinapaganda sa atin nakabalot sa magandang box, di ba? No? Hindi lahat ng pinapadala sa atin maganda yung presentation. Pero hindi ibig sabihin nun, na basura lang yung sa buhay natin na walang kwenta yung nangyari na yun. Okay? Madalas, yun nga yung mga magagandang na-receive natin yung kala mo, judge mo yung cover, ang pangit naman ng balot, pero yung pala yung magbibigay sa'yo ng ng pagle-level up. Di ba? So, yan yung sinasabi ko na pwedeng blessing in disguise. Divine intervention, the Tower, no? So, kung tinanggal ni Divine itong person na to sa buhay mo, merong mabigat na reason. And that is to teach you something dito sa experience na ito. After all, kung talagang siya ay meant for you, hindi rin naman siya kasi titibagin ng Divine Di ba? The fact na tinibag siya, tinanggal siya ni Divine sa buhay mo, ibig sabihin hindi siya nararapat sa iyo, hindi siya makakabuti para sa iyo, hindi siya for your highest good. 'Di ba? Six of Pentacles. This is give or take card. Ano ba yun? Parang ang feeling ko dito, ang hirap naman i-explain. Nawala yung sasabihin ko. Meron parang sumasagi sa isip ko kanina Yun yung balance Parang
nafe-feel ko dyan sa Six of Pentacles mo, nangyari yung distraction na yun ng relationship ninyo or um, kung ano man yung na-reveal na yan, na-expose na yan, tinibag na yan. Nangyari yan, ang purpose niyan para manumbalik yung balance sa buhay mo rin eh. Kasi pwedeng naging out of balance na rin lately yung buhay mo. Pinadala yan, nangyayari yan or nangyari yan para mabalanse uli eh. And para makapag-start ka uli. So, nakikita ko dito is you have the Three of Cups. Three of Cups is a card of celebration. Kung ano man yan dapat mong ipag-celebrate. Maaaring iba sa inyo, pinagsi-celebrate nyo is success. Kasi nga, nakita ko yung cup mo with the Queen of Wands is overflowing. Nandyan yung magagandang mga pangyayari sa buhay mo. Nandyan yung mga success, stability, abundance, and growth, no? Pero minsan lumilitaw kasi yung Three of Cups na yan pag meron kang mga bagong makikilala. Pwede rin namang hindi romantic, pero pwedeng mga friends, alam mo yun. Alam mo, kung hindi mo pa talaga alam to, nag-cheat talaga tong person mo. Hindi talaga siya naging honest sa'yo. Ayan, may mga bagay kasi siyang tinago talaga. Yung mask card dyan. Di ba? Yan o, Seven of Swords. Pwede kasi itong Three of Cups na to, meron talaga kasi siyang ibang, baka nga may kalaguyo yan, may iba siyang kakonect, no? Pero tinago lang niya hanggang ma-tower moment na expose. Kasi nga wala naman talagang lihim na hindi may bubunyag. Kahit nagano kapag kagaling magtago, alam mo yan, lalo na pag kalokohan, kasamaan yung tinatago mo. Posibleng hindi sisingaw yan eh. Okay? Pwedeng mong i-delay ng i-delay na po-postpone, pero one day, may-expose pa rin yun eh. So, nakikita ko lang dito, maaaring nagkaroon ng cheating, ng betrayal, no? Kalokohan, deceit with the Seven of Swords. Meron talagang mga ginawang kalokohan, kasalanan, atraso sa itong person na to. Nalaman mo man yan or hindi. Pero tingin ko nga, pwedeng, kung hindi pa yan nare-reveal, matutuklasan mo yan, nire-reveal ng Tower card yan. Kung hindi pa kayo nagbe-break, hindi pa na-expose yan. Pero kung nangyari na yon, again, past, present, future, para sa iba, hindi magkakatugma-tugma yung mga timing ninyo, no? So, pwedeng sa iba, pwedeng past na to, pwedeng iba present, yung iba mangyayari pa lang. Pero huwag kang mag-alala, nakikita ko rito may new beginning na darating sa iyo. Yes, sabi ko nga meron kang mga mamimit pa eh. May mamimit kang bago. At saka yan ang full card. At least, tinibag man na yan yung Tower. Makakapagsimula ka na ng unang panibago ng buhay mo eh. And ang nakikita ko nga dito, after ng Tower moment na yan, after na mawala itong tao na to sa buhay mo, mag-break kayo, doon pa nga darating yung mga magagandang bagay sa buhay mo eh. Parang mas maraming blessings, alam mo yon, mas fulfilled ka, mas at peace ka, mas happy ka, mas kontento ka. Andyan yung growth, stability, abundance, and success na sinasabi ko sa taas, no? So, in a way, if you're still in this kind of toxic person relationship, yun, isa pa yun sa blockage sa buhay mo kung bakit nabablock yung mga blessings na yun. Pero once na mawala na siya sa sistema mo, once na matanggap mo na yan, ayan o, matanggap mo na, i-let go mo na, mag-focus ka sa healing mo, mas mag-focus ka sa sarili mo, personal growth and success, mas makaka-attract ka ng mga tamang tao sa buhay mo. Mas makaka-attract ka pa ng maraming
blessings, happiness, success, and fulfillment. O, diba? Page, o. This is an indication na ito na yung fresh start mo eh. Kung kakapangyari pa lang nito eh. No, makakapagsimula ka uli. Oh, why not? After every ending, there is a new beginning naman talaga. Ayan, full card, page. So, nakikita ko lang dito is merong something na paparating sa'yo. Whatever this page of cups means. Pwedeng new person, new friendship, or new opportunity. Or a new chapter sa buhay mo where is mas inspired ka, no? Mas happy ka. Okay? So, yan po yung mga na-pick up ko dito sa ating reading. Don't forget to like, follow, subscribe, pa-share. Pa-comment na rin. Godspeed. Bye-bye.